In this video, samahan nyo ko at subukan naman natin i-experience sumakay ng EDSA Carousel going to PITX. At ano ba ang tawag sa bus na ito? Low floor ba or low entry? Gaano ba kakomportable at kabilis sumakay dito going to PITX from Monumento? Tara, samahan nyo ko. Nandito tayo ngayon sa EDSA Monumento sa Caloocan para subukan natin itong EDSA Carousel papuntang PITX sa Parañaque. From Monumento LRT Station, lalakarin mo lang papuntang EDSA at sa harap mismo ng MC Hospital ang terminal nito. Aakyat ka ng overpass at dito sa gitna ng EDSA mismo ang sakayan ng bus. Dito ang endpoint going northbound ng EDSA Carousel. Hindi ka na mag-aantay ng bus dito dahil naiipon sila galing PITX. On weekdays, mahaba ang pila dito kaya mapipilitan kang maagang pumasok dahil inaabot ng lagpas overpass ang pila dito. Exactly 4:42 PM nang nakarating tayo dito sa Monumento EDSA Station. Walang pila ng pasahero kaya nakasakay agad tayo. Namili lang tayo ng bus na masasakyan natin. At ito ay ang GEL Transport na naka Golden Dragon bus. Konting trivia, low entry bus type ang design ng mga buses dito sa EDSA Carousel, hindi low floor. At bakit? From the word low entry, lahat ng entry points natin ay mababa pero sa bandang dulong portion ng bus ay mataas dahil ang engine type na ginamit ay naka-standard vertical. Unlike sa low floor bus, from entry hanggang dulong area ng bus ay low floor. Ang engine type naman na ginamit dito ay horizontal. Ito talaga ang tamang unit para sa city operation kumpara noon na puro coach bus or high floor bus ang ginagamit. Dito tayo pumesto sa unahan para makita natin ang point of view ng driver nito at makita natin ang sistema ng EDSA Carousel. Dalawang PITX. 75 pesos naman ang pamasahe going to PITX from Monumento na ito. Saan man po kayo papunta, ma'am? Salamat po. 4:46 PM nang nagsimula tayong umusad papuntang PITX. Ang EDSA Carousel ay nagsimula noong pandemic season, panahon na wala pang pasok at limitado lahat ng transportasyon. Nagkaroon ng pagkakataon ang ating gobyerno habang panahon ng pandemic na itayo ang EDSA Carousel or hango sa BRT type Bus Rapid Transport System. Dahil na rin sa tindi ng traffic sa Kamaynilaan, lalong-lalo na sa EDSA, na-push ng gobyerno itong project na ito. Hindi naman napahiya dahil napaganda ang mode of transport natin dito sa EDSA at unti-unting nabawasan ang traffic dito. Kuya, labas tayo. May ipit tayo sa kayagin. Pinaboy ko, haba.
Apex. Sabay-sabay kasi yan ang mga pag- dapat 10 lang ginagawa. Nandito tayo ngayon sa Trinoma or North Avenue Station, isa sa pinaka-busy na lugar tuwing weekdays. Trinoma is in North. Trinoma ka dyan, is in North. Nandiyan. At ang bagong bukas na station dito sa Pilam. Bila mo na. Dito naman sa Quezon Avenue, nakita natin ang bus na libre ang sakay. Walang bayad. Project by our Vice President. Isa ito sa kalaban ng mga bus dito sa EDSA Carousel. Kahit sino naman, aabangan ito dahil libre. Libre ang sakay. Nakahataw tayo ng konti after Quezon Avenue. At ito naman ang sulit na bagong station ng EDSA Carousel dito sa Kabuli. But unfortunately, hindi pa ito bukas. Yung mo dyan, kamyas na kami, dito na bumaba. Dati, aabutin ka ng mahigit isang oras para makarating sa Cubao from Monumento dahil sa congestion ng mga bus. Ngayon, less than 30 minutes lang, nasa Cubao ka na. Ang hindi lang maganda dito, walang station malapit sa Aurora Boulevard. Maglalakad ka pa either from NEPA Q-Mart or Main Avenue Station after ng Aurora Boulevard. Kasi ito dulo eh. Grabe, meron. Makikita nyo kung gaano ka-traffic sa labas ng EDSA Carousel. Kung may dala kang sasakyan, talagang may irita ka sa haba ng traffic. Pero tignan nyo rito, kung sasakay ka ng bus, napakabilis mong makakarating sa pupuntahan mo nang walang traffic. At ito na yung mahabang stretch going to Boni. Nakahataw din tayo. Sa mama mo. Napansin ko na kapag linggo, mas maraming pasahero going north at mas marami namang sasakyan going south. Bindiya. La! Bindiya dyan, meron. Walang bindiya. Nandito na tayo sa Ayala Terminal.
Pipila sana tayo. Kaso, sobrang haba ng pila ng bus kaya lumabas din tayo agad at dumiretso papuntang PITX. Lalabas na tayo. Ayaw na. Wala na. Ganito ang mga bus noon sa EDSA. High floor coach bus or front engine ang ginagamit. Kaya naman sobrang siksikan at mahihirapan kang sumakay. Liga ng dalawa, hindi raw naging mahirap ang palitan nila ng mga donasyon. We also wanted to just to, because meron kami pala. Six pas na ng gabi na nakarating tayo dito sa MOA or Mall of Asia. At dito na nagbabad itong sinasakyan natin. Narito lang lalaki, walang kinikilingan lang po, wala akong magbabalita 24 oras dahil tumatalo po yung mga mayaman ninyo at nakapagbalita. Paso! Tuloy-tuloy lang tayo at ngayong araw nito mga kasama po natin ating local artist. Palapakan po natin ang nawawalang anak ni Manny Pacquiao, si Jimwell Pacquiao. Jimwell, long time no see pare! Sir, kamusta ang medyo ayan sinasabi ko, Jimwell, sorry may babaeng yan, hinahanap ka ng daddy mo! Guard, may pugante! Ang nakakalungkot mga kapuso, nung nakaraang bagyong Karina, aking pamilya po ay ngayon nasa evacuation. Taga Valenzuela po ako, Fernando, tabi po ng Victoria Bridge. Yung mga gamit po namin ay na-wash out. At sa araw nito mga kapuso, Akala ko mas mabilis tayo makakarating ng PITX, pero halos 30 minutes tayo nag-stay dito para kumuha ng mga pasahero. At in fairness, maraming ang pasahero dito going to PITX. At ito na, nakarating na tayo ng PITX dito sa Parañaque. Exactly 6:41 PM nang nakababa tayo dito. Almost 2 hours ang biyahe natin from Monumento papunta dito sa PITX. Mahabang biyahe pero napaka-komportable naman dahil maganda ang bus. Hindi bulok, gaya noon na nakakasukwa ang amoy. Malinis, maluwag at smooth ang ride. Wala ring traffic sa loob ng EDSA Carousel. Tumatagal lang ang biyahe natin sa bandang Pasay dahil sa pag-aantay ng mga pasahero at traffic. Overall, 9/10 ang rating natin dito sa EDSA Carousel. At pagdating mo ng PITX, pwedeng-pwede kang mag-food trip.